8 minuto po makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas! Thank God it's Friday, December 26, 2025. Kamusta ho kayo? Araw na ngayon ng Biyernes. Alas 4 Gs ho ang ating oras. Magpapatuloy pa rin ho ang ating mga balita. Dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Isang araw bago ho ang Pasko at ilang araw na lang ay paghahanda naman tayo para sa pagsalubong sa taong 2026. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes, live na napapanood at napapakinggan sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon mula DZRH Lawag, Visayas mula DZRH Cebu at Mindanao DZRH Zamboanga. Naka-livestream din po tayo sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. And of course, sa higit 1,000 cable operators na sakop po ng DZRH News Television. Kami po ang inyong o ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ito po si Yuel Reyes. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa ulo po ng ating mga balita, Congressman Leandro Leviste isinapubliko na ang files ni Cabral hinggil sa DPWH allocation sa kada rehiyon at district mula 2023. Cellphone ni Undersecretary Cabral hindi pa rin nasusuri, hawak pa rin ng pamilya. Kailangan ng cyber warrant. 28 firecracker-related injuries na itala ng DOH ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. 2 security guard na bully, tinodas ng kapwa CQ sa Quezon City. 11 katao sugatan sa nagkaaberyang amusement ride sa Pangasinan. At amihan Easter days patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong Biyernes. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na makakaapekto ang Northeast Monsoon at Easterly sa malaking bahagi ng bansa ngayong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, ang Northeast Monsoon o amihan ang magdadala ng mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao. Gayon din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon na makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa may pabugso-bugsong pag-ulan. Samantala, ang Easterlies naman na magdudulot ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan. Nagbabala naman ang Pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa nasabing mga lugar sa panahon ng malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat o thunderstorms. Dagdag pa ng Weather Bureau, walang inaasahang malaking epekto sa mga lugar na apektado ng Northeast Monsoon. Ngunit pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto sa panahon ng thunderstorms sa mga lugar na nasa ilalim ng easterlies. Magandang Umaga, Pilipinas! Higit 50,000 pamilya na hindi pa ganap na nakababawi mula sa mga nagdaang kalamidad ang patuloy na minomonitor ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Ayon kay Maria Isabel Lanada, direktor ng DSWD Disaster Response and Management Bureau, may kabuuang 57,879 na evacuation centers ang naitalang na-activate sa buong bansa. Sa bilang na ito, 845 evacuation centers ang nananatiling operational at kasalukuyang kumakalinga sa 26,000 pamilya o mahigit 71,000 katao. Pinakamarami sa mga evacuee ay mula sa Central Visayas na may higit 45,000 katao, kasunod ng Calabarzon at ang Negros Island Region. Inatasan ng mga field office ng DSWD na tiyakin na may sapat na tulong at psychosocial support ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers. Magandang umaga, Pilipinas! 11 katao ang nasugatan noong bisperas ng Pasko matapos magkaaberya at mahati sa gitna ang isang Viking amusement ride sa loob ng San Jacinto Town Plaza sa Pangasinan. Nangyari ang insidente dakong alas 8:30 ng gabi habang umaandar ang Viking ride. Sakay ang mga biktima na 2 adult, 8 menor de edad na lalaki at babae. Batay sa inisyal na investigasyon, nabali sa gitna ang ride dahilan upang magtamo ng minor injuries ang lahat ng sakay. Sinugod sila sa Manawag Community Hospital at pinauwi rin agad matapos malapatan ng lunas ang kanilang mga sugat. Nagsagawa na ng investigasyon ang pulisya ng San Jacinto upang matukoy ang sanhi ng insidente at tiyakin ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan. Pansamantala namang sinuspende ang operasyon ng Viking Ride habang isinasailalim ito sa inspeksyon. Nakikipag-ugnay naman ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa mga kaukulang ahensya upang paigtingin ang safety measures lalo na ngayong holiday season. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto po makalipas ang alas 4. Hinikayat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng publiko na ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon ang responsable sa pamamagitan ng mga eco-friendly na gawain at pagbawas ng basura. Sa pahayag ng DENR noong bisperas ng Pasko, inaalalahanan ng mga mamamayan na sundin ang 5Rs ng waste management. Ito ang refuse, reduce, reuse, repurpose at recycle. Karaniwan nila na dumarami ang basura tuwing Kapaskuhan dahil sa mga handaan, pamimili at pamimigay ng regalo. Ilan sa mga iminungkahi ng DENR ang mga sumusunod na gawain: paggamit ng reusable na plato, baso at kubyertos, pag-recycle ng lumang dyaryo at papel bilang pambalot ng regalo, muling paggamit ng ribbons at dekorasyon, pagdadala ng eco bag kapag namimili, at pag-iwas sa pag-aaksaya ng pagkain sa pamamagitan ng tamang paghahain at pag-iimbak ng tira. Binigyan din ng DENR na mahalaga ang papel ng local government units sa tamang pamamahala ng basura alinsunod sa Ecological Solid Waste Management Act. Ngunit iginiit na nagsisimula sa bawat tahanan at komunidad ng epektibong waste management. Ayon sa DENR, sa pamamagitan ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang, maaaring maprotektahan ang kalikasan habang patuloy na tinatamasa ang diwa ng Kapaskuhan. Magandang umaga, Pilipinas! Hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mamamayang Pilipino na magpasalamat sa mga biyayang natanggap ngayong taon. Sa kanyang Christmas message, sinabi ng Pangulo na sa kabila ng pagsubok na hinarap ng bansa, matagumpay naman itong nalampasan ng sambayanang Pilipino. Binigyan din pa ng Pangulo ang kahalagahan ng pasasalamat, pagkakaisa at pag-asa bilang gabay ng bansa sa pagharap sa mga hamon sa susunod na taon. Sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, hangad ng Pangulo na ang bawat Pilipino ay mapaligiran ng pamilya at mga kaibigan at pagkalooban ng mabuting kalusugan at masaganang kabuhayan. Pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang taunang Christmas Day gift giving ng kanilang pamilya sa kanilang ancestral home sa Bangkal, Davao City. Mismong si VP Sara nanguna sa isinagawang pahalipay sa Taal kung saan mahigit 40,000 mga residente ang nakaisa at nakatanggap ng food packs, gift certificates at cash.
Nasa 2,000 pulis naman ang idineploy ng Davao City Police sa kasagsagan ng aktibidad para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng lahat. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto makalipas po ang 4:00 ng umaga. Dumagsa ang mga pamilya sa Luneta Park noong araw ng Pasko. Sa ulat ni RH27 Noche Cajas, karamihan sa mga bisitang pamilya at magkakaibigan mas pinili nila magdiwang ng Pasko sa Luneta dahil walang entrance fee. Bukas ang Luneta Park hanggang alas 11 ng gabi at hindi pinahihintulutan ang overnight stay. Samantalang marami din ang mga bumisita sa Dolomite Beach. Ngunit tulad ng dati ay hindi pa rin pinapayagan ng publiko na kumain malapit sa dagat at sa may buhangin. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 6 na persons deprived of liberty o PDL ang pinalaya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Negros Island Region mula sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa Bago City noong bisperas ng Pasko. Ayon kay Jail Chief Inspector Juniven Ray Umadhay, tagapagsalita ng BJMP NIR, ang mga pinalaya ay nahatulan sa iba't ibang kaso kabilang ang murder, homicide, acts of lasciviousness, grave threats at paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ipinaliwanag ni Umadhay na ang mga PDL ay pinalaya matapos makumpleto ang kanilang sintensya na may bawas alinsunod sa Good Conduct Time Allowance o GCTA dahil sa maayos at disiplinadong asal habang nasa loob ng kulungan. Muli nang nakapiling ng 6 na PDL ang kanilang pamilya upang bigyan naman sila ng assistance ng pamahalaan na makapagsimula ulit. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 20 minuto po, makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na po, gising! Para sa mga hindi nakapag-file ng leave, may pasok ho. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan natin ang ilan pang mga balita at reports sa loob at labas ng himpilan dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Patuloy nyo pong nakakasama. Magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't pampahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal na matitinding mantsa based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Number 1. Isisay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Number 4. Halos araw-araw ay mayroong nagdaraan sa tapat ng bahay ay laging sumisigaw. No boy! Mainit pandesal, laging dala, dako habang daan, pot pot pot! Ang tinapay, may naglalako kahit madaling araw. Pagtapat na sa inyong bahay, pot pot pot, tinapay kayo dyan. Kung umaga, kahit tulog pa ang may bahay, ang ugali nitong nagrarasyon ng Good morning ho, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Gising na, bangon na, kape-kape na. bahay. Kamusta ho ang inyong pagdiriwang ng Pasko? Kung Dire-diretso na ba hanggang paghahanda sa bagong taon? inain Padala nyo po ang inyong po mga mensahe sa ating text line 0919-282-6485. Muli po ang ating text line 0919-282-6485. yun ang kadalasan ay buhay
Marami ho tayong mga developments din na binabantayan na mga balita ho, lalo yung nangyari nung isang araw. At kahapon natin naibalita dito ho sa DZRH yun hong pinatay na dalawang sekyu ng kanilang kabaro sa Quezon City, kung saan naaresto nga rin po kaagad yung suspect na kabaro nila na security guard kahapon din ng umaga. Bukod dyan ay sinusubaybayan din ho natin ang tuloy-tuloy na EDSA rehabilitation na tatagal naman po hanggang January 5, 2026. Nagsimula po yan ng gabi ng Obisperas ng Pasko, December 24. At sa bahagi nga ng sa huling update ay tuloy-tuloy nga raw po ang pag-aaspalto, no? Pero mas maganda sana kung yung sabi ng atin din mga kababayan na pinapadala ho sa atin ng mga mensahe, sana mas marami pa yung nagbubungkal ika nga ng kalsada. Tulad sa Japan, maghapon lang tapos agad, no? Parang 2 araw lang tapos agad yung proyekto. Sa atin, ang inisyal na pagtaya pa dito sa EDSA rehab na to, 3 taon kung di ako nagkakamali, ano? Sa tulong naman ng iba't ibang eksperto at sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, pinaikli hanggang January 5. Pero sa huling update nga po ng DPWH ay tuloy-tuloy pa rin ang asphalt overlaying o pag-aspalto at road reblocking sa mga piling bahagi ng EDSA. Yan ho yung phase 1 ng EDSA Rehabilitation Program. Bahay ay laging sumisigaw. Kaya maraming kalsada pa rin ho sa bahagi ng EDSA ang ilang lane lang ang nadadaanan dahil nga po sa nagpapatuloy pa rin na road reblocking. Pero konting tiis lang po sa ating mga kababayan. Saka na tayo maniningil kapag after January 5 walang kinahinat ng lahat ng to. Bigyan muna natin sa kanila yung pagkakataon na magawa yung kanilang trabaho. After all, yung mga nagtatrabaho din naman dyan, may mga kanya-kanyang pamilya din na kahit holiday season ho, piniling magtrabaho, hindi makasama ang kanilang mga pamilya. Balutan ng tinapay. Good morning, Nathaniel Pasion ng Isabela, Jose Meramirez ng Calamba, Laguna, Lani Rehuso ng Kidapawan City, North Cotabato, Pinain, John Paul, good morning and advance Happy New Year po sa inyo. ibintangan. Ang problemang lagi itong magtitinapay. Benz Camantigue ng Imus Cavite, good morning. Edwin Sison, Miss Sheroke sa mga suki natin tuwing morning. Nardet Somera. Maligayang magtitinapay. Anong ho ninyo? Anong mga diskarte ninyo kapag ganitong katatapos lang ng Noche Buena? Yung mga pagkain ba, ilang araw tumatagal yan? O dinidispose din kaagad? Kasi kailangan naman natin maganda para sa medianoche, ano po? Pero ano ang mas pinaglalaanan ninyo ng budget? Yung handa para sa Pasko o handa para sa pagsalubong naman sa bagong taon? Ivy Gutierrez ng Tayog Pangasinan, good morning. Ngayon din kay Rogelio Bruno ng Binangonan Rizal at kay Cavernillo Charoza ng Silay City, Negros Occidental. Good morning po, good morning. Alas 4:31 po ang ating oras. Dire-diretso na po tayo sa iba pa nating mga balita. Magandang umaga, Pilipinas! Babae arestado dahil naman sa pamimeke ng public documents sa Limay, Bataan. Detalye ng balita, RH37, Danny Kumilang. Danny. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Matagumpay na naaresto ng Limay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Jimmy Albertisen, hepe ng pulisya, ang isang babaeng suspect dahil sa kasong pamimigay ng pampublikong dokumento sa Barangay San Francisco, Limay, Bataan, alas 8:20 ng gabi. Ang pag-aresto ay isinago alinsunod sa mga direktiba ni Police Brigade General Jose Piñones Jr., Regional Director ng Pro-3 at ni Colonel Martes Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng magkasanib na pwersa ng Limay MPS, 3 5th Maneuver Company ng Regional Bomber Force Battalion 3, Bataan Provincial Intelligence Unit PIU at 2nd Provincial Bomber Force Company PMFC. Ang warrant of arrest ay inilabas ni Honorable Ana Florence Contapay o Abil
presiding judge ng Municipal Trial Court in Cities, Balanga City nitong Disyembre 12, 2025 na may i-recommend ng piyansa ng 36,000 piso. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny Kumilang. Nakaranas ng bahagyang pagsikip sa daloy ng trapiko ang mga motorista sa North Luzon Expressway o NLEX nitong gabi ng Pasko, December 25. Ayon sa traffic update na nilabas ng NLEX Corporation na kung alas 7:05 kagabi, naobserbahan ng may mga bahagyang kabagalan ng mga sasakyan sa mga sumusunod na lugar: Balintawak Toll Plaza, light at regular radio frequency ID o RFID lanes. Tinatayang 50 meter ang haba ng umpukan ng mga sasakyan. Samantala sa iba pang bahagi naman sa Mindanao Toll Plaza, Bukawi Toll Plaza, San Fernando northbound at southbound ay light traffic. Inaasahan naman na muling makararanas ng pagsigip sa trapiko sa NLEX sa susunod na linggo kapag nagsiluwasan na ang mga bakasyonistang nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon sa mga probinsya. Oo nga pala, yan, tama, yung Mindanao Toll Plaza na binabanggit natin. Yung nasa live feed naman natin ngayon na may konting build up ng sasakyan dahil puro truck base dito sa nakikita natin. Pero balikan ko yung sinasabi ko kanina, December 29 pala at January 2 ay suspendido na ang pasok sa government offices. Kaya tuloy-tuloy ang pagdiwang ng Bagong Taon at makasama ang kanila hong mahal sa buhay. Pero kung gusto nyong ayaw talaga matraffic, mas magandang bumiyahe ng holiday para hindi sabay-sabay na pagsapit ng Sabado at Linggo ay doon pala magsisibalikan yung mga main characters dito sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! Nasamsam ng mga pulis sa Zamboanga City ang kalahating milyong pisong halaga ng iligal na paputok at pyrotechnics mula sa isang dealer sa barangay Camino Nuevo noong bisperas ng Pasko at December 24. Sa ulat ng Zamboanga City Police, nahuli sa akto ng pagbebenta ng ipinagbabawal na paputok ang sospek na si Larry Tan Nebres Jr. matapos ang ikinasang entrapment operation sa kahabaan ng Mayor Vitaliano Agan Avenue. Ayon sa mga pulis, sangkot si Nebres sa malawakang bentahan ng ilegal na paputok sa Zamboanga City at may mga kontak pa sa Basilan. Nang tanungin ng sospek, wala siyang maipakitang permit mula sa tanggapan ng alkalde at sa iba pang ahensya na nagre-regulate sa mga paputok o pailaw. Ang mga nasamsam na paputok ay kinuha at nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police Office habang si Nebres ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 7183. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng kapulisan sa bayan ng Dulag, Leyte. Mga baril at bala nasamsam din. RH32 Jimmy Angay-Angay sa detalye ng balita. Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Nakumpiska ng mga kapulisan na mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril at mga bala sa bayan ng Dulag, Leyte. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Kinilala ni General Kapring suspect si alias Danny 40 anyos, residente ng Barangay San Isidro, Dulag, Leyte, isang high-value individual na bilhalang suspect ng ilang pakete ng shabu at posisyon ng pakipakiting shabu. Nakumpiska rin ng kapulisan ng kalibre 45 na baril, isang magasin na may 7 bala, kalibre 9mm na baril, 2 magasin, mga holsters at timbangan. Nangyaring buy-bust operation sa bayan ng San Jose, Dulag, Leyte ay sinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit Leyte, Dulag Leyte PNP, Regional Police Drug Enforcement Unit, Regional Special Operation Group at First Leyte Provincial Mobile Force Company. Sa kasalukuyan ng sospek na sa kustodiya na ng Dulag Leyte PNP at naharap na ng kaso laban sa pagbibenta at posisyon ng ilegal na droga kasama ng mga illegal na mga baril. Mula dito sa DYV Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas!
Maraming salamat, Jamie. Samantala, umakyat na sa 28 ang naitalang kaso ng firework-related injuries mula December 21 hanggang kahapon December 25. Sa datos ng Department of Health o DOH, mas mababa ito ng 50% kumpara sa naitala noong taong 2024. Nasa 11 mula sa nasabing bilang ang edad 19 anyos pababa at pinakamaraming nasaktan ay dahil sa mga paputok na boga, 5-star at triangle. Gayunman, mas mababa ito ng 50% kumpara sa 56 na nasaktan dahil sa paputok sa parehong panahon noong nakaraang taon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Hinikayat naman ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga Pilipino na panoorin at suportahan ng mga entry sa 2025 Metro Manila Film Festival o MMFF. Ginawa ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto ang panawagan sa isang video message upang ipagdiwang anya ang pagiging malikhain ng mga Pilipino sa pamamagitan ng panonood sa 8 pelikula sa MMFF. Nanawagan din si Soto sa mga manonood, lalo sa mga magulang at guardian na gamitin ng MTRCB classification ratings bilang gabay sa pagpili ng pelikula na angkop sa buong pamilya. Naanyayahan ko ang lahat na panoorin at suportahan ang lahat ng pelikula na kasali sa Metro Manila Film Festival 2025. Gamitin po natin bilang gabay ang MTRCB ratings sa pagpili ng papanooring pelikula ngayong Kapaskuhan. Sama-sama po tayong mag-enjoy sa 8 pelikulang inihanda sa inyo ng MMFF. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, gising na ho, bango na, kape-kape na, alas 4:40 na ho ng umaga. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Number 1. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultamayo. Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-important po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts yan. Ang Ultamayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan, At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto bago mag-alas 5. Magandang umaga, Pilipinas! Balita po tayo, muling nagtala ng zero firecracker incident ang Davao City sa pagsalubong ng Pasko. Sa ulat ni Davao City Police Office o DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon, bunsod ito ng mas pinaigting na operasyon ng DCPO sa pagpapatupad ng 2 dekadang total firecracker ban, ordinance o pagbabawal sa pagpaputok. Ayon kay Tuazon, sinuyod ng kapulisan ang lahat ng sulok ng lungsod kasama ang mga barangay official para manghuli ng lalabag sa nasabing ordinansa. Wala namang naaresto dahil na rin sa pagtutulungan ng barangay at komunidad sa security forces na ipatupad ang nasabing ordinansa. Magandang umaga, Pilipinas! Vice President Sara Duterte bumisita sa Pasko pahalipay sa Taal 2025. 45,000 benepisyaryo nakatanggap. Alamin natin ang detalye mula mismo sa Davao City mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang Pasko pahalipay sa Taal 2025 na ginanap sa Taal, NH Bangkal, Davao City kahapon ng umaga, Disyembre 25, 2025. Dumating ang Vice Presidente bandang alas 11 ng umaga at nagipagkita sa mga Davaoenyong tumanggap ng mga gift packs at grocery items. Ayon sa Davao City Police Office o DCPO, umabot sa 45,000 na individual ang matagumpay na nakatanggap ng pahalipay, habang tinatayang 3,000 katao ang hindi nakatanggap at tapos ipatupad ang cut-off sa pagbibigay ng claim stub. Mula pa noong nakaraang araw ay dagsa na mga residente na pumila mula sa Central Park patungong Taal. Pinangunahan ng DCPO sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Manan Muarip, Acting City Director, ang seguridad, police visibility at deployment na matauhan upang matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng aktibidad. Isinagawa rin ang foot patrols, traffic management at mahigpit na pagbabantay laban sa anumang posibleng banta. Matagumpay at walang naiulat na insidente ang selebrasyon ng Pasko pahalipay sa Taal 2025 na ayon sa DCPO ay patunay na matibay na koordinasyon ng lokal na pamahalaan, kapulisan, iba pang ahensya ng seguridad at ng komunidad sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ngayong Kapaskuhan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, June. Alas 4:48, 12 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. 2 araw bago magpasko, isinagawa ang gift-giving activities ng Lingkod Lapid sa 3 charitable institutions sa Mabalacat at City of San Fernando sa Pampanga. Nasa higit 100 persons with disabilities, abandoned children mula sa munting tahanan ng Nazareth at Duyan ni Maria sa Barangay Mabiga, Mabalacat City ang nakatanggap ng iba't ibang regalo mula sa mag-amang Senator Lito Lapid at YESA COO Mark Lapid. Mahagi rin ang Lingkod Lapid sa City of San Fernando ng mga wheelchair, pagkain, bigas, unan at iba pang pangangailangan ng mga lolo at lola sa Bahay Pag-ibig na matatagpuan sa Barangay Tela Bastagan sa nasabing lungsod. Ayon kay Senator Lapid, taon-taon naman ay ginagawa niya ang pamimigay ng mga pagkain at iba pang pangangailangan ng mga inabandonang PWDs at senior citizens sa kanyang lalawigan. Ayon sa senador, kahit artista pa lamang siya ay namamahagi na siya ng mga ganitong bagay at aginaldo tuwing sasapit ang Pasko. Kasama na mag-amang Lapid, si Bokal, Maynard at ang grupo ng mga apo ng senador sa pamimigay ng pamaskong handog sa lalawigan. Magandang umaga, Pilipinas! Pambubuli at panlalamig sa trabaho ang umano'y ugat ng pagpatay ng isang security guard sa 2 kapwa niya gwardya sa Quezon City. Ito ang sinabi ng 24 anyos na suspect sa pulisya. 24 anyos lang yung suspect. Tapos maaresto sa kanyang tinuluyan sa Maynila. Kinilala ang suspect na si Charen Cabo Verde na umamin mismo sa kanyang ginawang pagpatay.
Castilvio na puno ang sospek ng humantong sa isang insidente ng suntukan ang alitan nila ng mga kasama. Kaya nang matulog ang mga biktima, doon niya ginantihan ang mga ito. Inalamagad natin through CCTV at doon sa katabing Starbucks may nakakuha ng napicturean po siya at trace natin yung taxi agad. Nasa kustodiya na ng QCPD ang nasabing sospek na nahaharap sa kasong murder. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nawawala ang isang pari sa Abuyog, Leyte simula pa noong Martes matapos na magtungo sa Tacloban City. Kinilala ang hinahanap na pari na si Father Edwin Kutz Caintoy na umalis alas 9 ng umaga noong Martes. Base sa investigasyon, huling nakita si Father Caintoy matapos na bumaba ng bus sa kanto ng Our Lady of Guadalupe Church sa Quezon Boulevard, Tacloban City dakong alas 9:52 ng umaga. Hanggang ngayon ay wala pa rin balita sa kanya at hindi pa rin siya bumabalik sa kanilang parokya. Nanawagan ng pulisya sa mga may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng pari na ipagbigay alam sa kanilang himpilan na Babatngon Police Station. Sa isang pahayag, sinabi ng Archdiocese of Palo na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad para mahanap si Father Caintoy. Maaari din makipag-ugnayan ang mga may impormasyon sa kinaroroonan ni Caintoy kay Father Gwen Padagdag, ang Chancellor ng Archdiocese of Palo sa mobile number 0928 219-3275. 0928-219-3275. PNP Northern Samar nakatanggap ng 6 na bagong sasakyan mula sa Philippine National Police. RH34 Jane Galit Bantayan sa detalye. Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Nakatanggap ang pamunuan ng Northern Samar Police Provincial Office mula sa Philippine National Police ng karagdagang sasakyan o mobility assets na layuning maparakas pa ang kakayahan ng kapulisan sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Sa pamumuno ni Police Colonel Sunny Umingan, Provincial Director ng Northern Samar Police Provincial Office, tinanggap ang 6 na sasakyan at ibibigay ito sa iba't ibang police station sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa PNP, 5 patrol vehicles ay binigay sa mga municipal police stations ng Biri, Capol, San Jose, San Vicente at 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company, habang isang Toyota Innova naman ay pinagkaloob sa Katarman Municipal Police Station. Gagamitin ito sa police visibility at mapabilis ang police response time. Bago ito tanggapin ng iba't ibang police units ay nagkaroon muna ng blessing sa nasabing mga sasakyan. Mula sa Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jane. Arestado naman ang isang pulis matapos na magpaputok ng baril sa harap ng 3 minor de edad sa barangay Sun Valley sa Parañaque City. Ayon sa ulat ng National Capital Region Police Office, nagsimula ang insidente sa isang komprontasyon sa pagitan ng sospek at ng mga bata na umano'y maingay na nagpapaputok. Sa gitna ng pakikipagtalo, binunot ng pulis ang kanyang PNP-issued na baril at saka nagpaputok sa harap ng mga bata. Nagdulot naman ito ng matinding takot at trauma sa mga biktimang edad 10, 12 at 15. Kinilala ang suspect bilang isang patrolman na nakatalaga sa PNP Police Maritime Group. Na-recover ng mga otoridad ang baril at PNP ID ng suspect. Mariin naman na kinondena ni NCRPO Director Police Major General Anthony Aberi ng insidente at iginiit ang pananagutan ng sinumang lumalabag sa batas kahit ito pa ay pulis. Buti na lamang habang patrolman, mababa pa yung ranggo nitong hinayupak na to. Trigger happy, no? Ang bilis magbunot ng baril. Ito pala yung sinasabi kahapon ni Major Asilo, Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO, na kauna-unahan na aresto, kauna-unahang insidente ng indiscriminate firing. Ito pala yun. Isang pulis na nagpaputok ng baril
sa harap ng mga bata na umano'y maingay at nagpapaputok. Sabihin na natin mali yung pagpapaputok pero hindi yun sapat na rason para gamitin mo yung baril mo, PNP issued ID. Kaya dapat sa mga ganitong tao, hindi lang baril yung sineselyohan, pati yung bibig eh. Nakakasira sa ibang matitino sa hanay ng pulisya. Dibale, si Police Major General Anthony Aberina ang bahala sa mga ganitong pulis. Alas 4:56 ang ating oras. Sa iba pang mga balita, lusot na sa Bicameral Conference Committee ang 500 milyong pisong pondo para sa Related Learning Experience o RLE sa 2026 National Budget. Sa ilalim nito, makatatanggap ng tulong pinansyal ang mga estudyante ng Allied Health Science Programs. Kabilang narito ang mga estudyante na kumukuha ng kursong nursing, medical technology, medical laboratory science, pharmacy, physical therapy, occupational therapy, respiratory therapy, radiology technology, midwifery, nutrition and dietetics. Bukod pa rito, ang mga estudyante ng speech language pathology pangunahing bibigyan ng prioridad ang nasabing programa ang mga low-income students sa patakarang ilalabas ng Commission on Higher Education o CHED para matiyak ang patas at epektibong pagpapatupad ng probisyon. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:57 lumobo umano pagdating sa Bicameral Conference Committee ang pork barrel na ipinasok sa General Appropriations Bill o GAB. Ito ang natukoy at ibinunyag ng budget watchdog na People's Budget Coalition matapos i-livestream ang mga pagdinig ng BICAM. Ayon kay People's Budget Coalition spokesperson AJ Montesa, noong nasa Senado ang GAB ay binawasan ito. Pero nang makarating sa BICAM ay lumobo at naging mas malaki pa kumpara sa bersyon ng Kamara. Bagamat iginiit ng mga lider ng Kongreso na walang pork barrel sa 2026 national budget, lumalabas na marami umanong alokasyon ang may tuturing na pork o hindi formal na nakapaloob sa orihinal na plano. Ito ay ang mga pet project na nakatago sa mga alokasyon ng ahensya na tila hindi na kontrolado. Kabilang sa mga tinukoy na umano'y pork items sa BICAM, ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. 27 bilyong piso ang nakalaan para sa AICS. Umabot ng higit 59 na bilyong piso. Pagdating sa bersyon ng Kamara, bumaba sa 34 bilyong piso sa bersyon naman ng Senado at lumobo ng 63.8 bilyon. Pagdating sa BICAM, tinukoy din ng budget watchdog na umunoy pork items ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP ng Department of Health o DOH at farm to market roads ng Department of Agriculture na mula sa 16 billion pesos sa NEP ay sumipa sa 33 billion piso sa BICAM. Paldong-paldo ang mga proponent. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, happy birthday kay birthday pala ngayon ni Senator JV Ejercito. Senator JV, happy birthday. At sa atin namang kasamahan dito sa MBC Media Group, sina Kuyang Noel Espiritu at Ma'am Evelyn Brahas. Happy birthday! Wala ba tayo dyan? Happy birthday! Oras natin, eksakto, alas 5 na ho ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Bayang napuno ng trahedya, bayang ninakawan ng pag-asa, saan pa ba papunta? Ngayong Kapaskuhan, magsilbi tayong pag-asa ng bawat isa
Sa mundong puno ng kadiliman, magsilbi tayong mitya ng liwanag at pag-asa ng iba. Gaya ng pag-asang hatid sa atin ng sanggol na isinilang sa sabsaban, na isinilang para tubusin ang ating mga kasalanan. Pagbabagong hatid ng bagong taon, naway maging tulay ng ating tuluyan at totoong pagbangon. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin 5:01 ng umaga. Alikan natin ang headlines ngayong araw ng Biyernes na po. Thank God it's Friday, December 26, 2025. Cellphone ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral hindi pa rin nasusuri. Hawak pa rin ng pamilya. Kailangan ang cyber warrant. 28 firecracker-related injuries na itala ng DOH ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sospek sa pagpatay sa Kabarong 2 security guard arestado sa Quezon City. 11 katao sugatan sa nagkaaberyang amusement ride sa Pangasinan. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 26 sa buwan ng Disyembre 2025. Meron na lamang tayong 6 na araw bago ho ang January 1, bagong taon 2026. Magkarinigan po tayo hanggang 6 ng umaga. Dito pa rin po sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmores. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga mamamalengke, gising na ho, bango na at alamin natin ang presyuhan sa Bonifacio Market sa Caloocan kung saan ang presyo raw po ng karne at manok ay bumaba. Alamin natin ang detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Good morning, Yuel. May good news sa ating mga kababayan na mamimili rito sa Bonifacio Market dito sa Caloocan dahil nagtaasan na yung ibang mga palengke sa mga presyo ng karne at manok. Pero dito nanatiling 200 pesos ang presyo ng manok. Habang yung presyo ng karne ng baboy ay nanatiling 300 pesos pa rin. Yung pork chop, giniling, 300 pesos. Ang pata ulihan at urahan ay 300 pesos. Ang tumas lamang dito, Yuel, itong liempo mula sa dating 360 ngayon ay 380 pesos. Pero yung presyo ng baka natiling 500 o 450, habang itong kambing ay 500 pesos bawat kilo. Ang presyo naman ng mga isda, ang presyo ng bangus sa Dagupan ay 250 mula sa dating 320. So 250 bumaba, napakalaki na ibinaba, no, mula sa dating 320. Ang bangus Bulacan, ito yung pangdaing, ay 160 pesos bawat kilo.
Ang tilapia Batangas 150, habang yung mga nahuli ng Bulacan, Malabon at Pampanga mabibili ng 90 hanggang 110 bawat kilo. Ang presyo naman ng galunggong na natiling 200 pesos bawat kilo, yellowfin 300, yung mga iba pang mga pusit kalawang, itong pusit lumot, nasa 180 pesos bawat kilo. Yung shrimps, mabibili mo ng 180 yung pinakamura, yung medyo maliit, pero yung malalaking klase, 360 hanggang 400 pesos bawat kilo. Yung iba pa presyo ng isda ay hindi naman gumalaw. Sabang sa presyo ng gulay, ito magandang pangbagong taon. Mula yung dating 220 bago yung Pasko, ngayon ay 160 hanggang palaya. No, malaking binaba. Ang kalabasa, bumaba ng 50 pesos bawat kilo. Ang kamates, ito yung tumaas mula sa dating 100, ngayon ay 160 pesos bawat kilo. Edwin, bago mo ituloy, ano daw yung sinasabing dahilan bakit malaki yung ibinaba ng ilang presyuhan? Ang dahilan nila ay matumal. Matumal. Siguro dahil nakabakasyon yung ating mga kababayan. Siyempre, nasa mga probinsya. So, ginagawa ng mga supplier ay binababa yung presyo. Kaya ginagawa naman itong mga vendor, binababa dahil unang-una kaysa nasisira. Ang iba daw, ginagawa na lang pindang kapag hindi nabibili sa maghapon. Dahil kapag binabad mo ng yelo, nilagay mo sa freezer at bukas ay i-display mo uli, mangangamoy na yung isda dahil hindi na presko yung kanilang bituka. Kaya ang epekto niyan, nasisira at wala nang bumibili. Kaya ginagawa nila, bagsak presyo. Pero sabi nga, kapag pagsapit ng bagong taon, kapag lumakas yung bentahan at kumulang ang supply, magtatas daw sila ng presyo one day before New Year. Ayan yung kanilang pero sa ngayon, medyo bumaba. No? Bumaba yung presyo, hindi lang mga karne, maging presyo ng mga gulay. Sa presyo ng, ito naman presyo ng bigas, merong 35, meron ako nakitang 32 kanina pero hindi na sa ganong kagandahan. Pero ang susunod dyan, medyo maganda-ganda sa 32. 35, 40, 44, merong 56 yung red rice. Yung malagkit, merong 58, merong 80, merong 100 pesos bawat kilo. Yung Japanese rice, ito yung medyo masarap-sarap. Sabi, ito yung pinipilahan na maraming bumibili ngayon dahil nasa 60 pesos bawat kilo. Yan, Joel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Aris 123, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:08 po ang ating oras. Babalik pa tayo sa ilan pang mga balita at report sa labas ng himpilan. Sa pangalan pa rin ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito po si Yuel Reyes. Alas 5:09. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Number 1. Champion presents Real Talk
sa lab. ng Lactococcus lactestine plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacetoid dendritic cell at yan po naman ang tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabio para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabio. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ha? Ang Ultabio po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan ha. At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabio, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Alas 5:15 po ang ating oras. Ngayon pa rin isang araw matapos po ang Pasko, December 26, 2025. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nasa pangangalaga pa rin ng pamilya ng yumaong Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral ang kanyang cellphone. Ayon kay National Bureau of Investigation spokesperson Palmer Malyari, kakailanganin ng pahintulot ng kanyang mga kaanak bago ito masuri ng mga otoridad kaugnay ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Dagdag dito, sakaling may hinala ang mga pulis na posibleng may ebidensya dito kaugnay ng anomalya sa flood control projects, ay kailangan din na mag-apply ang mga otoridad ng cyber warrant. Paliwanag ni Malyari, ang cyber warrant ay nagbibigay ng kapangyarihan hindi lamang para kunin ang digital device, kundi pati na rin sa forensic examination nito, lalo na kung hindi kusang ibibigay ng pamilya ang cellphone. Dagdag pa ng NBI, kahit pa umano na bago o napakialaman ang laman ng cellphone, maaari pa rin matukoy sa forensic analysis na ang mga usage pattern at kahit ang mga nabura o minanipulang datos. Matatandaang nasawi si Cabral matapos mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet noong December 18. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ang mga otoridad ng sabay na investigasyon sa kanyang pagkamatay at sa mga sinasabing irregularidad sa flood control projects na iniuugnay sa kaniya. 16 na minuto makalipas ng alas 5, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at sa darating na weekend mula kay Ka-Obet Madrina ng DOST Pag-asa. Ka-Obet, magandang umaga, si Yuel po ito. Magandang umaga po, Sir Yuel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. May lang po tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa pagkatapos na ng taong 2025, maliit na yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. Samantala, may paglakas pa rin ng hanging amihan na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa Batanes at Babuyan Islands. Light rains naman o may hinang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan at sa Apayao at Isabela. Dito sa Metro Manila at labing bahagi ng Luzon ay generally fair weather po, no, or maliwalas sa panahon yung mararanasan. Posible lang yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan or light rains, habang localized thunderstorms sa Visayas at sa Mindanao. May nakataas po tayong gale warning dahil nga medyo malakas po ang amihan sa ngayon. Delikado pa rin maglayag ang mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, gayon din sa may Batanes at sa Cagayan. Iwasan mo lang pong pumalaot yung mga maliliit na mga bangka sa mga nabanggit ko pong lugar.
At yan po Sir Yuel, ang ating inaasang magiging lagay ng panahon para sa araw na ito at hanggang sa pagkatapos na ng taong 2025. Good news, Mula Ka naman sa Obet. Yes po sir. Good news, yung sinabi niyo po na posibleng mababa na yung tsansa. Pero sa mga kababayan natin na nasa Baguio at Tagaytay City, ano pong temperatura yung pinakamababa na posible nilang maramdaman ngayon doon? Opo. Sa ngayon po yung mga na-monitor natin, for example, dito sa Baguio, pinakamababa po na temperatura, at least yung na-monitor natin kahapon, dito sa Baguio po ay nasa 15 to 16 degrees Wow. Celsius. Sa Tagaytay naman po nasa around 21 to 22 degrees Celsius. Inaasahan natin bandang January, February bababa pa yan. Yun, ang masarap bumiyahe. Maraming salamat Ka Obet. Happy holiday sa atin dyan sa Pag-asa. Maraming salamat po. Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, alas 5:19 na ho ng umaga. Naglabas ng panibagong listahan si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste mula sa files na nakuha umano nito sa yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa Facebook post ng kongresista, makikita kung magkanong pondo ang napunta sa bawat distrito, probinsya at rehiyon sa ilalim ng 2023, 2024 at 2025 General Appropriation Acts at magkano ang inaprobahang pondo ng Kamara para sa taong 2026. Bukod pa ito sa unang listahan na isinapubliko ni Leviste na para lamang sa taong 2025 at nagpapakita kung magkano ang alokasyon ng DPWH sa bawat congressional district ngayong taon. Pero sa inilabas niyang bagong mga dokumento kasama ang 213.8 bilyong pisong unprogrammed appropriations ng DPWH noong 2023 at 2024 na nauna nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Paraan niya sa mga magkukwestiyon, mas mainam na tanungin si Secretary Vince o ang DPWH para kumpirmahin ang 3.5 trilyong pisong DPWH budget distribution figures. Nilinaw din ni Leviste ang lumalabas na kopya sa media ng mga files mula sa dating opisina sa DPWH ay hindi galing sa kanya. Base sa dokumento, ang Region 3 ang nakakuha ng pinakamalaki kung susumahin ang natanggap nito sa ilalim ng 2023, 2024 at 2025 GAA at panukalang budget na inaprobahan ng Kamara na umaabot sa 406.9 bilyong piso. Sumunod ang Region 4A na may 341.8 bilyong piso at Region 5 na may 272 bilyong piso. May bili na si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya. Kasunod dito ng pagsasapubliko ni Leviste sa 19 na pahinang listahan ng mga proponent ng DPWH projects sa ilalim ng 6.326 trilyong pisong 2025 national budget. Bagamat walang tinukoy na partikular na insertions ng mga mambabatas, ipinakita sa listahan ng milyon-milyong allocable na halaga na maaring ilaan ng bawat kongresista taon-taon. Sa Facebook post ng kongresista, pinaalalahanan nito ang kanyang ina tungkol sa kanyang bilin. Sa iba't ibang tao na kung may mangyari sa kanya ay isa publiko na ang lahat ng files na kanyang iniwan at tapusin ang sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. Hindi naman pinangalanan ng 32 anyos na mamabata sa mga taong kanyang pinagbilinan. Samantala, ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang huling pinuntahan na lugar ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kung saan siya nahulog ay kasalukuyan ding iniimbestigahan. Ayon kay Magalong, bago ang insidente, naipadala na sa Independent Commission for Infrastructure at kay DPWH Secretary Vince Dizon na kumpletong dokumento hinggil sa umano'y irregularidad sa naturang project site. Paliwanag ni Magalong, may anomalya sa naturang rockgal netting project sa Cannon Road at ito'y kabilang sa mga sinisiyasat na rin ng otoridad. Magugunitang nasawi si Cabral matapos na mahulog mula sa 30 metrong taas na bangin nang magpaiwan ito sa kanyang driver sa gilid ng Cannon Road. Patuloy naman iniimbestigahan kung aksidente ang nangyari kay Cabral.
Samantala, binatikos naman ng Kamanggagawa Party List ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na may mga opisyal na magpapaskong big fish sa kulungan na masasangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa kanyang Facebook post, tinawag ng kongresista ang nasabing pahayag na puro yabang at press release lamang. Para sa kongresista, hanggang ngayon ay puro small fish pa lang ang nakukulong gaya ng kontratistang si Sara Diskaya at ilang kasabwat na opisyal ng gobyerno. May makukulong daw at very confident ang gobyerno, ang pamahalaan na may makukulong. Ang problema hanggang ngayon, mga maliliit na isda, di ba? Mga maliliit na isda pa lang yung nahuli. Sasabihin, nakakulong na nga yung mga diskaya. Maganda nakakulong ang mga diskaya. Di ba? Pero hindi tayo maniniwala, maglolokohan, mag-uululan tayo pare-parehas kung sasabihin natin, sina diskaya lang ang may kinalaman dyan. Hindi kakayanin ni Diskaya na makapangulimbat ng daang bilyong piso o ng bilyong-bilyong piso na proyekto na hindi kasabwat yung mga politiko. Alas 5:25, patuloy nyo pa rin hong napapakinggan at natutunghayan ng Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Padala ho kayo ng inyo po mga komento sa ating text line 0919-282-6485. Muli po ang ating text line 0919-282-6485. Kung wala namang load ay pwedeng mag-comment sa ating pong live stream facebook.com/DZRH News at DZRH News Television live streaming. Search nyo lang po ang DZRH Live, yung unang-una dyan, yun na ho ang lalabas. Ano ho? Pero totoo ba itong nababasa ko na may reaksyon si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson at Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson? Ang kanya hong sinabi ay nakakasira ng Pasko. Ano ba tong pahayag? Totoo bang sinabi to ni Senator Ping Lacson? Nakakasira ng Pasko. Reaksyon ho ito ni Senator Ping Lacson sa pahayag ng Palasyo ng Malacanang kaugnay ho sa budget insertions pa rin. Matatandaan nyo ho, meron tayong balita kahapon o nitong mga nakaraang araw na di umano'y may mga cabinet secretaries din ha. Hindi lang mga mambabatas, ibig sabihin hindi lang senador o congressman, kundi may mga cabinet secretaries umano ang sangkot din sa budget insertions sa DPWH budget. At ang reaksyon ho dyan ng Malacanang ay chismis lang. Chismis lang yan. Hanggat wala pang documentary evidence, chismis lang yan. Ano ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro doon ho sa report na may mga cabinet secretaries na di umano'y sangkot sa budget insertions. Sabi ni Senator Ping Lacson, nakakasira ng Pasko. Manong hindi nakakasira ng Pasko, matagal na ho, Senator Ping, matagal na. Hindi lang Pasko, sirang-sira na ho ang tiwala ng karamihan sa ating mamamayan. Nagre-reflect naman yan sa mga survey. Matagal na hong sira kaya lang tayo nakakabangon dahil sa, of course, sa pamilya ho natin na nagawa natin, kailangan nating itaguyod ang tao, yan ho ang focus, yung kabuhayan, mabuhay yung kanyang pamilya, yung atin hong pamilya. Pero kapag may mga ganito ka pang mga balita na maririnig
na ika nga sabi ni Senator Ping Lacson, mas maganda na imbis na ipagpag lang yung mga ganitong mga issue ay i-make sure magbigay ng assurance sa taong bayan na ito, iniimbestigahan yan. Naiimbestigahan natin yung ganyang ulat. Teka, sabi ng mga nakikinig, sino ba itong bata nagsasalita na? Ang importante kung ano yung issue, yun ang pag-usapan natin. Wala naman tayo pinatutungkalan dito na kung sino pa man. After all, lahat naman tayo ay naapektuhan ng issue sa flood control scandal. Kaya imbis nga na sabi nga ni Senator Ping Lacson, tangkang cover up na naman yan. Nakakasira ng Pasko. Nasabihing hearsay is another word for cover up. Binabasa nating artikulo dito ay mula sa The Situation Report. Sabi pa ni Senator Ping Lacson, instead of pursuing an honest-to-goodness interagency investigation by using whatever probative value which the Senate Blue Ribbon Committee hearings, among others, testimonies supported by official documents, books like list of items that corroborate the testimonies of resource person whose involvement in plunder of public funds have been clearly established through their admission against interest and under oath. Medyo mahaba yung statement pero sa dulo na sinabi ni Senator Ping Lacson to prematurely dismiss yun pangungunahan na ang ulat na may mga mambabato, may mga cabinet secretaries na sangkot sa budget insertions ay hearsay lamang, kagaya ng pahayag na Malacanang, ay sa madaling salita, sabi ni Senator Ping Lacson, yan ay isa na namang cover up. Hindi na talaga tayo natuto mahirap na kasi alam nyo naintindihan naman natin yung pahayag ni Undersecretary Claire Castro, kaya lang sa panahon ngayon na ang taong bayan ay nag-aantay pa rin kung sino ba talaga yung big fish na yan. Sino ba yung big fish na ipakukulong bago magpasko? Abay, 26 na ng Disyembre ngayon, isang araw bago ang Pasko. Hindi na nga dapat kasama yung 25 dahil bago nga magpasko. So dapat bago mag-24 ng Disyembre, meron ng mapapakulong. Hanggang ngayon, sino ba? Si contractor ba na si Sara Diskaya? Sabi nga ng iba, big fish ba yan? Hindi big fish yan. Marami pang nasa likod niyan. Sino bang big fish yung tinutukoy? Sabi nga nila, hanggang sa ngayon, ang nakukulong ay dilis pa rin. Ano na? Mabuti nang walang lyrics to pero mahirap kasi mag-iwan talaga ng salita ng mga ganyan sa publiko, lalo na natatandaan ng taong bayan yan. Lalo ngayon na marami ang hindi makapagdiwang ng masayang Pasko, ng masayang bagong taon dahil sa kagagawa nitong mga nasa likod ng flood control scandal na hanggang sa ngayon wala pa ring big fish na napapanagot. Ulitin lang natin, deadline 25 o 24. Hanggang ngayon, wala pa rin big fish. So, malay natin, baka may maganda pang mangyari within the day o sa mga susunod na araw na maaresto dito sa maanomalyang flood control scandal. Kaya ang sabi na lang ni Congressman Leandro Leviste, sakali may mangyari sa kanya, ang bili niya sa kanyang ilabas na ang lahat ng Cabral file na nasa kanya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Ang ating Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent ay nag-iikot sa barangay 897 Punta Santa Ana, Maynila. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay Noel. Ulitin lamang natin, ang ating word of the day ay Noel o sa Tagalog, Pasko. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:33. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na po sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan 0919-09535. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3. Microbio, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona, for sponge, beating, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ang ating Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent ay nasa barangay 897 Punta Santa Ana, Maynila at may nahuli na si Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning! Go ahead, Sherwin. Yan, ang ating hong Pasko Panalo promo ay nandyan sa 897 Punta Santa Ana, Maynila. At habang inire-ready natin ang ating winner sa ating hong promo, batiin lang natin yung mga nagpapadala ng mensahe sa atin. Good morning kay Restituto Garcia watching from Milano, Italy. Tama po, mahirap magsalita kapag hindi tinutupad, kaya wala ng tiwala ang mga tao. Kay Beth Gray naman, good morning. And then kay Rames Ramorosa ng Masbate City. At nakikinig kasama ang kanyang asawa ni si Maria Chona Rosas habang naglalaba. Ayun. Maganda habang naglalaba, ang gamit natin ay Pride Detergent. Kaya si Sherwin, balikan na natin sa barangay 897 Punta Santa Ana, Maynila. Sherwin, good morning! Yes sir, magandang umaga, Yuel.
At syempre ngayong umaga na kilala natin isa na namang masugid na tagapakinig ng DZRH at pangalan niyo pa tatay? Antonio Galang. Si Tatay Antonio Galang na mahilig makinig sa DZRH. At sino paboritong announcer sa DZRH? Si Kato Nying, tsaka si Jerry Baha. Yun! Jerry Baha, 2x2. Dahil mahilig ka sa DZRH, eto meron kang 1,000 pesos! Yan, para sa inyo yan. Thank you. Mga kapag nasagot po yung ating word of the day, makukuha nyo rin ang ating DZRH mini component. Sino pong, ano po ang ating word of the day? Noel. Yun! Para po sa kapatuan, Pasko pa rin. Ito, meron kang DZRH mini component. At syempre, meron ka rin kasama nga DZRH t-shirt. At ang siksik liglig umaapaw na pang Medyo Noche, DZRH Medyo Noche basket. At ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakamabango, pinakabago, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Magiging Koreano ka na. Gusto mo ba maging Koreano? Magiging opa. Sige daw. Magiging opa, Sherwin. Opa. Oo, pwede maging opa. Tignan mo, singkit na singkit. At nakapula din. Talagang bagay na bagay. Korean Strawberry Bloom ang detergent ni tatay. Dahil dyan, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, may mga gusto pa kayong batiin. Binabati ko una si Chairman Vic Peñaranda, Chairman ng Barangay 897. Ito pala si Chairman, sa likod natin. Magandang umaga, Chairman. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sa mga nais na manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Siyempre kasama pa rin ang Pride Detergent. Times number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at kay tatay na ating winner sa Barangay 897 Punta Santa Ana, Maynila. Tuloy-tuloy pa rin ang celebration. Isang araw, tuloy-tuloy pa rin yung holiday natin. Ang December 30 ho ay Rizal Day. Yun din, special non-working ang December 31 o bisperas ng bagong taon. At January 1, of course, regular holiday. At para sa mga kawani ng gobyerno, ang December 29 at January 2 ay deklarado ng walang pasok. Kaya ito na ang huling working day para sa mga manggagawa sa gobyerno. At syempre para naman sa mga frontline services ay tuloy-tuloy pa rin ang pagseserbisyo para sa bayan. Kaya saludo po kami, tayong lahat sa inyong dedikasyon sa inyong pong mga trabaho. Kaya dapat lang yan na i-celebrate. Oras natin alas 5:44, 16 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultamayo. Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025.
Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion presents Real Talk sa labahan. Ilang oras? Suan, nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan. Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Inahamon ka namin! Ginagamit at hindi na ipatupad na mga infrastructure projects sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program para sa taong 2024. Ayon sa COA, may kabuang halaga ang naturang proyekto na 14.52 bilyong piso. Batay sa 2024 Annual Audit Report ng COA, humigit kumulang 11.53 bilyong piso na halaga ng mga proyekto ang naantala o hindi natapos sa takdang panahon na karamihan ay nasa ilalim ng DOH Central Office. Ilan sa mga dahilan ay ang patuloy na paggamit ng mga construction site, problema sa permits ng LGUs, pagbabago sa plano, kaso laban sa kontratista at mahinang koordinasyon. Mayroon ding 619.5 milyong pisong halaga ng mga proyektong idle o hindi nagamit, kabilang ang Southern Philippines Medical Center sa Davao City at sa Zamboanga Center for Health Development. Ito'y dahil naman sa kakulangan ng permit, tauhan at kinakailangang kagamitan. Samantala, iniulat din ng COA na may 2.36 bilyong pisong halaga ng HFEP projects na hindi pa nasisimulan hanggang katapusan ng 2024 at karamihan nito ay sa Mariano Marcos Memorial Hospital, Western Visayas CHD at ilang malalaking ospital sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! Idineklara naman na bilang Asia Pacific's Economic Epicenter ang probinsya ng Cebu, kasabay ng opisyal na paglulunsad ng Cebu International Investment Summit o CIIS 2026. Isasagawa ang CIIS 2026 mula January 12 hanggang January 16 ng Social Hall ng Provincial Capital ng Cebu City. Sinabi ni Paulo Uy, head ng Cebu Provincial Government and the Cebu Provincial Investment and Promotions Division, sa pamamagitan nito inaasahan na darami ang mga dayuhang mamumuhunan, negosyante at mga lider ng industriya. Magandang umaga, Pilipinas! Natanggap na ng pamilya ng mga overseas Filipino workers sa OFW ang mga balikbayan boxes na matagal na natenga sa mga warehouse matapos abandonahin ng mga irresponsableng freight forwarder. Inihatid mismo ng mga tauhan na kinuha ng Bureau of Customs o BOC ang mga balikbayan boxes, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa BOC, nasa 15 containers ng mga abandonado na balikbayan boxes ang nailabas at kasalukuyang idinedeliver sa mga pamilya ng mga OFWs sa iba't ibang dako ng bansa. Nakatakda naman na i-release ng ahensya ang 21 pang containers hanggang sa susunod na linggo. Muli naman na pinaalalahanan ng BOC ang mga OFW na maging mapanuri at matalino sa pagpili ng freight forwarders na kanilang pagpapadalhan ng mga balikbayan boxes para sa kanilang pamilya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-showbiz na tayo. Unang araw ng showing sa mga pelikulang kalahok sa 51st MMFF. Naging matagumpay nga ba? Alamin natin ang update mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie.
Maganda ang resulta ng unang araw ng 51st Metro Manila Film Festival na nagsimula na kahapon December 25. Marami ang nanood sa karamihang entries at lalo pang lumakas ito sa takilya pagdating ng gabi. Wala pang inilabas na official results ang MMFF Executive Committee dahil masyado pang maaga, pero ayon sa nasagap naming impormasyon mula sa aming reliable source ay nangunguna sa takilya ang Call Me Mother ni na Vice Ganda at Nadine Lustre. Ang tansya nila ay baka maka 40 to 50 million ang kinita nito kahapon. Sumunod naman ang nag-iisang horror na Shake, Rattle and Roll, Evil Origins ng Regal Entertainment. Pero medyo malayo raw ang agwat ng pelikula ni Vice Ganda. Pumangatlo naman ang Anne-Mary na Angelica Panganiban at Sanjo Marudo. Sumunod ang Bar Boys, After School at ang Love You So Bad, at ang sumunod ay ang Imperfect, Reconnect at Manila's Finest. Marami ang nagulat na kumulelat ang pelikula ni Piolo Pascual. Nakitang-kita pa namang ginastusan ito ng husto, pero masyado pang maaga para mag-predict dahil unang araw pa lamang ito at malalaman natin yan pagkatapos ng awards night sa December 27 dahil tiyak na aabante ng bonggang-bongga ang pelikulang makakahakot ng maraming awards. Kaya abangan na lang natin. Samantala, nagpapasalamat naman ang MMDA at MMFF Executive Committee dahil sa suporta ng lahat para maging matagumpay ang Laturang Film Fest. Isa na nga dito ang Geely Philippines na siyang nagbigay ng bagong kotse sa nanalo sa kanilang celebrity golf noong nagsimula ang promo ng Metro Manila Film Festival 2025. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tita Gorgie. Kaugnay niyan, Call Me Mother ni Vice Ganda nakalahok sa MMFF, patok din sa mga moviegoers. Sa detalye naman, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising ng showbiz, tarampa na Pilipinas. Well, magkakaalaman na dahil ngayon ang first day ng Metro Manila Film Festival. Kahapon nga ay binuksan na ng mga sinihan ang 8 pelikulang panunuorin ng mga Pilipino. At dito sa SM Baguio ay nakita natin na hindi ganun karami ang mga taong pumipila sa mga nasabing pelikula. Pero ayon sa teller na ating nakausap, malakas daw ang Call Me Mother ni Vice Ganda. Malayo daw ang agwat ng nasabing pelikula doon sa mga nakasabayan nitong movie. Kaya inaasahan na talaga namang magiging blockbuster ang pelikulang ito ni Vice Ganda. Mula rito sa Baguio City, ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong huling biyernes na po ng taong ito, December 26, 2025. Magkita-kita muli tayo sa araw ng Lunes para sa tuloy-tuloy pa rin nating pagbabalita. Of course, paghahati naman ng update sa paghahanda naman sa Salubong 2026. Inyo pong nakasama. Ito po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Mayang alas 12 ng tanghali po muli para sa MBC TV Network News. At tuwing Sabado naman po, alas 12 ng tanghali para sa RH Balita at alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa DZRH Boom Balita. Muli ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Oras natin, 1 minuto na lang po. 1 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. This time check is brought to you